Ayan o. So 40 plus kilometers na nga. Miss Puyo. Sakto. Good day mga ka-EA. So for today's video, eto nga at meron tayong sinalihan pooling. So mati-check natin kung lihiti mo ba talaga yung mga inobserbahan natin ng mga bagong warriors, kung talagang kakana ng pooling. Pero si Miss Puyomatic sinali natin. So ito yung unang pagkakataon ngayong taon na makakapag-pooling ulit tayo. So ang update. So nag-release yung club dyan sa May Tanay, Rizal around 6:50 AM. So air distance natin dyan asa 41 to 42 km air distance na pabalik nga dito sa Lop. So meron tayong kinarga doon, 3 na lang dahil hindi tayo pinalad nung unang toss. 6 tayo, nawalan agad tayo ng 2 second toss training. 4 yung kinarga, nawala na naman tayo ng 1. So naiwan is 3 na lang. Kasama nga doon sa 3 mga kalapatid, si Miss Puyo, yung pang national MacArthur race natin by March 21 loading. So nag-aantay pa ako ng response kay Press Ram tsaka dun sa president mismo ng BFRC dahil kailangan ko nga ng clearance. So ang sabi naman mga kalapatids, pagka kumuha ng clearance sa mother club, walang utang. So tayo, wala naman tayong utang kasi lahat naman ng singsing natin is nabayaran natin sa mother club. Pero di ko lang sure ibang mga kalapatids natin kung meron silang mga balanse. So sana within this week makakuha nga ako ng clearance para hindi na ako mahassle na maghabol para makakuha ng clearance na gagamitin natin para sa National MacArthur Race. Iisa na lang naman yung kinakarga natin or ikakarga natin sa National MacArthur Race, which is si Miss Puyo na mga kalapatids. Tama po ba yun? EA speed forecast natin na yan, flash ko na din sa screen. So possible dapat mga 7:25 7:26 mag-arrive na yung ibon natin kung gusto nating manalo sa pooling. Nasa 1-2 speed dyan. So nung mga nakaraan na training na nagmamanual calculate ako ng speed, nasa 1-1 sila. Ewan ko lang kung mag-i-improve yung kanilang trapping at the same time yung arrival galing sa karera. So yan, yung posting yan, yung paboritong dapuan pag uwi nito ni Natalia. Ayan mga kalapatids, no. So yung isa nating ibon, yung African Black Eagle, medyo mabagal. Pero di ako sure kung magpapakitang gilas na rin siya ngayon kung bibili siya. So 3 na nga lang yun. So time check muna tayo. 7:20. So sa ilang minuto na lang is magkakaalaman na. No, so marami sumali sa pooling kasi marami na rin nag-aantay. Karamihan ng mga sumali sa pooling mga old bird. So meaning mga veterano na sa pooling yung mga sinali ng mga kalapatids natin. So sa atin, ang veterano lang sa pooling doon is si Miss Puyo. So nakakadalawa pa lang siya na pooling winner. Hindi pa totally nadadagdagan yun. So sana maulit at Kepreng, 650 Tanay Rizal, release mo na yan. A few moments later. day tayo mga ka-EA. Time check natin 7:28 AM. So medyo atrasado yung in-expect natin na oras na arrival nila. Pero di pa naman ako nag-check sa clocking system kung meron nang pumasok. Mamaya na lang siguro pag dumating yung ibon. Pero kung umabot tayo ng 7:40 o 7:35, wala pa yon. Matik, meron na nag-clock niyan kahit hindi natin tingnan sa clocking system natin. Ayan o. So 40 plus kilometers na nga. Miss Puyo. Sakto. Itong problema ko, medyo nahirapan na naman. Pasok. Sayang yung oras. Oh no! Eto na mga ka-EA, dami ko nang ikot dyan, nahirapan akong papasukin si Miss Puyo. Ewan ko kung bakit nagkaganyan siya. So eto,
Dumapo na siya sa ibabaw ng viewing. Tinutulak ko na siya ng dahan-dahan. So, kasali yan sa ating OB pooling. At nakatag team din yung kasama nating ibon na si Natalia. So, ito papasok na siya. So, mamadaliin ko na iklak siya. Pero nagka-problema pa ako niya nung pagbakbak ko na sticker. Hindi ko makita yung last digit ng numero. 75 years later. At habang nagkaklak ako kay Miss Puyo, maya-maya lang ng konti, dumating na rin si Natalia, yung ating second bird. Naka-OB pooling din yan. Yan yung tag team ni Miss Puyo. So paglabas ko, na-recognize ko na nandyan na siya kasi tumunog yung lock. So pagtulak ko sa kanya, akala ko isaabot pa siya sa 1,000 plus speed, pero halos kulang-kulang ano na lang siya. Kulang-kulang 1,000, siguro mga 988 na lang naklak. Yan. A few moments later. At ito habang nagkaklak tayo, hindi alam ng anak ko na naka-play pala yung video. Kaya eto, naglaro na lang siya habang nag-aantay sa akin kasi ipapacheck up natin ang ating future lady pansier dahil masama ang pakiramdam niya. So kahit pa paano masigla pa rin siya. So tamang kulit lang siya dyan. Hindi niya alam na recording pala yan. So natagalan ako ng pag-lock sa pangalawa na ibon na si Natalia. Ayan. So talo tayo sa pooling niyan, hindi tayo umabot. Dahil yung mga kalaban, talagang sadyang napakabilis na sa 1,170 plus ata. O 50 plus yung naging speed ng mga katunggali natin sa pooling na yan. Pero ang mahalaga is nakauwi ng kompleto yung mga ibon natin sa pagkakataon yan. So yun mga ka-EA, so masaklap yung trapping natin, grabe, higit 2 minuto yung tinambay dito ni Miss Puyo. Maganda sana yung arrival niya, rekta siya sa dito, kaya lang ang problema, di agad bumaba sa flyer slope, sayang. So na-clock natin siya, 1,000 plus speed na lang. So kung yung 3 o 2 minuto na yun is na-save natin para i-clock siya, baka nag 1,1 plus speed pa siya. Kasi yung pinaka-top na speed is nasa 1,170 o 1,150. Ayan. Pero ganun talaga, at least nag-try lang tayo. Pero maganda mga kalapatids, magkasunuran lang sila halos neto ni Natalia. Ayan na siya. Oh. So tama nga yung ano natin, pinili natin. No, sumali rin tayo ng tag team pooling pero maliit na rin ang chance na manalo doon. Ayan. Pero better luck next time. So tingin ko talaga mga old bird na yung mga nilaban o yung mga pinuling ng mga kalapatids natin. Kasi usually naman talaga pagdating sa pooling dapat yung pinaka-veterano na ibon ang subukan mo. Kasi at least gamay na nila yung yung mismo location ng ng pauwian, mapa norte man yan o mapa south. So tingin ko kailangan natin ng ganong klaseng ibon, yung pampuling lang talaga. So ang plano ko na naiisip ko na ganon ang gagawin ko is yung galing kay Madlalop TV na half sibling ni Kobe. Ayan, yan yun. Yung hen na yan. So pagugulangin natin yan, ino north and south training natin yan, di na natin i-derby. Possible, pooling lang ang gagawin natin sa kanya. So ito na mga ka-EA, kararating lang ng African Black Eagle. Ayun siya, nandun sa my favorite slot na poste. So matik na una pa rin yung dalawa natin, no? So bigo tayo doon sa pooling natin. So pwedeng yun na muna yung una at huli na pagsali natin kasi ang layo ng ng speed versus dun sa mga nanguna. Talagang halatang veterano na sa pooling yung mga sinasali ng mga kalapatids natin. So balang araw makakakuha rin tayo, makakapag-breed din tayo at makakapag-training nung legit na speed bird, tapos pang pooling talaga natin na gamay na yung north at yung south. So yun, so dito ko natatapusin yung video na to. Yan, shoutout sa mga solid supporter natin yan. Kompleto tayo ngayon, Tanay Rizal. So ito na yung mga iba nating mga warriors. Pero double check ko to, si Natalia, medyo masama ang niya, itsura niya. Medyo duda ako sa kalagayan niya. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan mga bago natin to. So sana yung speedbird na galing kay Madla is makadali rin sa atin sa susunod.